madumi. Dahil dito, pagpasok ng 2019, Dolomite is beautiful to the eyes. Mga tsikwa pumalag sa nakaw na handshake ni Bubuim sa kanilang President Xi Jinping, anak ng kagwang nakahiya. Holing-holi ang media putuop ni Bubuim. Kaso ang problema, oo nga, nakakuha kayo ng nakaw na handshake dyan kay President Xi Jinping at nagamit po ninyo sa paputuo para pang media, para pang publicity. Pero ang problema, buong mundo napanood, nakita ang lahat ng ginawang pagkapalos ni Bubuim. At pumalag po dito ang mga incheck. Di lang incheck ang mga pumalag, kundi yung media outlet po talaga ng China. Siguro marami pang naglabas ng mga balita patungkol po dyan, pero isa po yung ipinalabas natin. Gebo at Bubuim, kontrapilo na. Hindi na alam kung ano ang kanilang foreign policy para sa kabutihan ng ating bansa. Ang resulta, napasama pa, anak ng kagwang. Wala na. Yung direksyon ng Pilipinas, palubog na tayo. Kung ang administrasyong ito ay hindi titino, damay-damay na talaga tayong lahat. Pag-usapan rin po natin yung dalawang kongresistang mga kuwanggol na miss yata ang basura sa Manila Bay at gusto yatang ipabalik. Seryoso na ang mga buang. Imbestigahan na di umano ang Dolomite Beach ni former President Rodrigo Roa Duterte proyekto. At hindi alam ng mga bubo kung ano daw ang kahalagahan at pakinabang ng Dolomite Beach sa ating mga Pilipino. Anak ng kagwang, Pilipino ka, hindi mo alam? Mabuti pa yung mga foreigner alam na alam yung Dolomite. Mamaya ribat po natin yan. Itong mga to talaga, salot talaga sila. Salot, mga walang kwenta. Panggulo sa bayan, kaya ang Pilipinas hindi umasinso dahil sa mga hinayupak na ito. Ito mga kababayan ko, palike po muna isang maulan na gabi sa ating lahat. Mag-ingat po yung mga taga Mindanao, Kabisayaan. Tinamaan na naman ng bagyo. Kami dyan sa Siargao, signal number 4. Ako, mag-ingat po tayo dyan. Pa-subscribe muna. Pakipindot ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Pa-share din po. Kasama na kayong mga trolls. Sarap din yung sindihan ko kayo ng kandila ngayon. Sahod na ng mga trolls na. Umita na sila. Okay. So pag-usapan po muna natin itong mga basura sa Manila Bay. Dahil pumalag din po yung mga basurang tao sa bayang ito. Hindi ko po maintindihan kung bakit pinainit po ng mainstream media ang issue tungkol sa Dolomite. Wala pong issue naman talaga yung Dolomite Beach. So ngayon, itong mga komunistang grupo, kagaya ni Ridon, kagaya ni Tinyo, ng gulo lang, magkano kaya ang bayad ni Martin Romualdez dito sa mga makakaliwang grupo na sila ang humaharap na umaatake ngayon sa mga Duterte? Wala na lang, puro Duterte, Duterte, Duterte ang mga hinayupak na ito. Di ba sila nahiya sa kanilang mga balat na mga markang buhaya? Ridon, boxing tayo Ridon, boxing for ako, ano? Tingnan natin kung sino yung nagmamahal sa bayan, i-donate natin sa mga nabagyo, nabaha, na lindol. I-boxing kaya ako sa hinayupak na to. Gigil ako itong taong ito eh. Pag nakaharap ko to, hamunin ko to ng boxing. Oo. Yung talagang, hindi yung boxing, yung ano talaga, mixed martial arts. Parang UFC ang datingan ba? Wala, magkalaman natin kasi nakakainit na rin itong mga to. Dekada na sa kalsada, wala pa rin ipinagbago, panggugulo pa rin. Ito yung legit na mga salot, no? So ngayon,
ipinilit po nila ilihis ang issue sa flood control. Yun po yung maliwanag dyan. Yun yung goal nila. At gusto po nilang painitin ang issue sa Dolomite. Gumawa sila ng issue na di umano overpricing yung 680 plus, I think, na pundo dyan, na proyekto. At hindi daw nila alam kung anong kahalagahan ng Dolomite Beach sa mga Pilipino. Anak ng kagwang, no? O, anong gusto nyo? Ibalik yung mga basura. Pasintabi sa mga kumakain. Gusto nyong gawing CR uli yan? Gusto nyong gawing dumihan ng mga tao? Yung Manila Bay dyan, anak ng kagwang. Samantala kasi kayong mga hunghang kayo, hindi kayo nakatulong sa paglinis ng Manila Bay. Kaya hindi po ninyo tiningnan kung anong kahalagaan at anong magandang epekto para sa bayan yan. Simpleng logic lang yan. Kahit yung mga ordinaryong tao, grade 1, section 10, tabi ng kubitang upuan, anak ng kagwang, alam po nila kung ano ang magandang naidudulot sa ginawa na proyekto ni former President Duterte dyan sa Dolomite, na dati-rati ay puro mga basura, baha ng basura. Sa ngayon po ay napakalinis po, no, yung Manila Bay dahil sa Dolomite White Beach na proyekto ng nakaraang administrasyon. So hindi ho siguro ito hindi ho siguro ito nakita ng mga makakaliwang grupo yung kahalagahan na yan. So kung ikaw pagpipiliin, alin ba ang gusto mong mangyari? Yung Manila Bay na talagang puno ng basura, o yung Manila Bay na nilinis ni former President Duterte na ang mga basura ay itinaplapon. Kaso nga lang may natirang basura nasa Kongreso, lahat ang dami. Sana itong mga basura na ito ay dapat rin itapon. Tingnan mo itong mga bumabatikos sa mga Duterte, ni minsan wala kang alam kung ano pong pakinabang nila sa bayan. Ano po ang kanilang proyekto? Ano po ang kanilang mga nagawa para sa bayan na dekada na silang nakikibaka? Ito yung malaking katanungan yan. Napagaan ba ang buhay ng bawat Pilipino sa kanilang pakikibakang maling ideolohiya? Sa kanilang pagbabatikos sa Duterte admin, previous admin at sa pamilyang Duterte, may napala ba ang maraming Pilipino sa mga hunghang na ito? Sa akin po wala, zero Ang may napala po sa mga animal na to, napala po sa taong bayan. Dahil binabayaran natin yung kanilang pagbabatikos at panggagago at panggugulo sa bayang ito. Sumasahod ang mga hunghang. Magkano ba sahod ng mga kongresista? 200,000 a month to 300,000 a month? Pera po ng bayan yan. Pinasahod natin itong mga katangahan na ito na ang kanilang trabaho ay manggulo sa bayan at mga salot sa bayan, ang tanga nating mga Pilipino. Ito ho yun. Kung susumahin po natin, napaka-nonsense naman ho ng kanilang ginawang issue patungkol po sa Dolomite. Wala pong issue dyan. Lahat po ng mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na taga Mindanao, mga OFW, karamihan po ay dumadaan dyan sa Dolomite Beach para magpahangin kasi hindi na po mabaho dyan talaga Hindi kagaya noon sa panahon ng kanilang amo na si Pinoy, Noynoy Kuyakoy, nasa langit na ang kaluluwa. Napakabaho ng Manila Bay na yan. Puro basura. Puro tayo ng ina nila. Oo. Mabantot. Mapanghi. Puno ng krimen dyan sa lugar na yan. Yan yung ligasiya ng mga hinayupak na ito. Na hindi mo maintindihan. Ano ba ang hugot ng mga hunghang? Bakit, Papa? May malakang tinyo ka? Pati ba naman ho ito? Gusto nyo talagang paingayin? Ang nakakalungkot, dahil kasabwat ng mga mainstream media, ang mga mainstream media, sa issue ng Dolomite, pinapaigay nila ho ngayon. Yun yung malungkot.
nalilihis yung flood control eh. Na dapat ay ito ang tutukan ng sambayanang Pilipino dahil trilyon-trilyon ang pira na winawaldas ng mga animal. Naamo ng dalawang kwanggol na ito na si Tinio at Ridon. Mukha pa lang, ma-high blood ka na. Pero kayo sa mga nanay natin dyan, mga lula, huwag kayong ma-high blood ha. Chillax lang. Tayo magkatuwaan lang ngayong medyo malakas ang ulan at hangin dito sa Kabisayaan at Kamindanawan. Pakinggan po muna natin itong pahayag ni Tinio. Pareho lang, Tonyo, Tinio, no? Mga kwanggol. Okay. Pakinggan natin. Kaunti lang, mukha pa lang, atakdog na, no? Utang na, sungay na lang kulang. Si Lucifer na, eh. Tingnan mo yung mata. Oh. Good day to you today. Well, I think it's positive at it's about time na balagtad talaga, no? Na talagang useless naman itong proyekto na ito. Sinimula nung nakaraang administrasyon, kalagitnaan pa ng pandemic. Over 600 million pesos ang nagastos na rito. Hindi tunay na rehabilitasyon ng Manila Bay. Supposedly, yun ang intensyon dito. So, dapat lang na maimbestigahan. Again, makita kung gaano kalaking pondo pa talaga ang nasayang at kung yung extent ng corruption na involved dito. At kailangan mapanagot ang lahat ng sangkot dito up to the President himself dahil proyekto ito ng dating Pangulo. Sarap to itapon sa Pasig River, no? Pakain sa mga limasag. So, doon tayo sa sinasabi niyang useless. Useless daw yung proyekto ni former President Duterte at managot dapat daw si Digong. Okay. Hindi managot. Saan? Saan ang pananagutan ni Tatay Digong? Managot si Digong dahil nilinis niya ang napakabantot na Manila Bay. King inam kininang. Ako dyan, nakalinis ako dyan eh. Lagi kong kinikwento sa inyo. Voluntaryo ako dyan. Grupo namin. Napakabaho yung lugar na yan. Kailangan po talagang linisin yan, Tinyo. Ba't ba namimiss mo yung mga basura? Anak ka ng kagwang ka? Nakahiya naman kami sa inyo, kasama ka rin dun. Alam niyo ho ba yung Manila Bay, maganda kasi yung sunset dyan. No? Marami pong mga turista na pumupunta sa Manila Bay para masilayan yung sunset. Ang problema nga ho dyan, pag may mga pumupunta, napakabaho talaga. Napakabaho, puro basura, hindi mo alam yung amoy, animal. Kailangan mag-face mask ka talaga. Ganun po yung Manila Bay. Makikita mo, may mga rugby boys, mga katropa ni Ngiwin sa gilid. Yun yung mukha ng Manila Bay. Puno ng mga snatcher, maraming krimen na nangyayari. Kung hindi mo alam, Tinyo, kung ano ang kahalagahan ng proyekto at ano ang naidudulot, panoorin mo yung Bisda Pilipinas nang isampal ko sa'yo kung anong kahalagahan ng naturang proyekto na yan. Magkano kayang bayad ni Tambaluslos? Narito po ha, shame on nyo dahil hindi mo nakita kung ano yung nangyayari dyan sa Manila Bay before at nung na-rehab ni Tatay Digong. This is a totally rehabilitation, Tinyo. Overhaul talaga yan. Na-overhaul yung Manila Bay. Dati-rati hindi mo mapasyalan dahil babantot, mabaho, marumi. Ngayon, instant tourist destination, tourist spot ang naturang lugar na nilinis si Tatay Digong. Panoorin po muna natin itong kaunting video. Pagkumparahin natin yung Manila Bay noon at Manila Bay ngayon.
Okay. Narito po, panoorin natin. Grabing basura yan. Madumi, Mm. Mhm. mabaho, at kinakailangan ng isalba mula sa tuluyang pagkasira. Mhm. Ito ang masalimuot na sitwasyon ng Manila Bay. Dahil dito, pagpasok ng 2019, Dolomite is beautiful to the eyes. Period. Karamihan sa mga nagtungo sa lugar ay pami-pamilyang sinamantala ang long holiday. Nais nilang masulyapan ang ganda ng lugar at magpahangin. Kapansin-pansin kasi dito ang malaking pagbabago hindi lang sa kapaligiran kundi pati sa simoy ng hangin kumpara noong bago ito isa ilalim sa rehabilitasyon. Ayan, tinyo, yung kahalagahan ng Dolomite Beach. Natanggal yung mga basura. Tingnan mo yung basura na yan, oh. Ito yung natanggal, tinyo, na basura. Na gusto nyong ibalik, anak ng kwanggol kayo. Alam nyo, dyan sa Manila Bay, kahit Ross Boulevard, yung high tide. Putang, naglulutangan yung mga basura. Ganyan karami po yung basura dyan. Mabaho talaga. Yun yung exact word. Mabantot, malinsangan. Hindi mo alam ang simoy ng hangin dyan. Napaka-polluted. Pero nung inayos na po ni former President Duterte, ito na nga nang nangyayari. Ano tinyo? Oh. madumi, Oh. Ayan. Samantala ang long holiday. Nais nilang masulyapan Oh, tingnan mo. Instant tourist attraction sa mga Pilipino, lokal. Kasi nga, kung ikaw ay nasa Maynila, hindi mo na kailangan pumunta sa Siargao, sa Palawan, para maka-experience ka naman ng parang sunbathing ka, parang nandyan ka, pumunta ka sa isang beach, Dolomite Beach nga lang, pero na aalis yung mga stress mo dyan, no? Kapag relax ka dyan, tinyo, ba't hindi ka pumunta dyan, tinyo? Pumunta ka. Yun yung malaking kahalaga. Nakakalungkot nga ho, netong mga komunista, imbis sila yung mag-promote sa kalinisan ng Dolomite at instant tourist destination, hindi lang lokal ang pumupunta dyan. Putang ina, nilulusob nga yan ng mga ordinaryong Pilipino. Kundi pati international. Hinangaan talaga si former President Duterte dyan. O ito, tinyo, makinig kayong mga basurang mukha kayo. Tingnan nyo po itong mga foreigner, no? Na mabuti pa mga foreigner ay na-appreciate nila yung proyekto ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kumpara dito sa mga kaliwang grupo, panggulo lang, mga salot sa lipunan. O ito, pakinggan ito, mga foreigner po ito. The president of the Philippines, President Duterte, has made this possible that we have a beach right here in Manila for people living in Manila. So you don't have to actually travel. You don't need to get a flight to go to another province to experience a beach life. Palm trees on the side, and I have to say they did a really good job. Just cleaned up the beach, cleaned up the water even. Like if you walk around the port or anywhere else in Manila, you wouldn't think that they might have a beach somewhere around the corner, but they did a really good job. Okay. Narinig mo. Foreigner na nagsasabi, putang ina, ang daming tao, no? Na napakaganda ng ginawa na proyekto ni former President Duterte. Malinis. Dahil hindi mo na kailangan pumunta ng ibang probinsya para ma-experience na nasa beach ka. Hindi mo nakita yan, tinyo, no? At Ridon, no? Mga tanga kasi kayo, eh. Masyado kayong hunghang at masyado kayong mandaraya. Tinarantado nyo yung utak ng mga Pilipino kasabwat ng mga mainstream media. Ito yung ibalita nyo, mainstream media. Ito yung kahalagahan. Ang sinasabi ni Tinyo useless, nalinis, pati mga international tourist ay na-appreciate yung ginawa ni former President Duterte. Tuloy natin konti.
Tingnan mo ha. Yan yung Dolomite Beach. Instant. O yan, may nagsanbiting pa mga foreigner. Oh. Parang nasa Boracay, Palawan, Siargao lang yung datingan. Ito yung tinyo. Ayan. Magagawa kaya yan noon na puro basura, anak ng kagwang? Tingnan mo, ang gaganda ng mga foreigner. Picture taking. Always saw the pictures and photos and videos, and for us it looks like paradise because we don't have anything like this palm beaches in my country, no. So yeah, but in the city Isa mo na. Narinig mo yung tinyo, Ridon? Parang paraiso. Wala daw sa kanila yun, yung ganito. Yung Dolomite, anak ng kagwang, di nyo ma-appreciate yan, Pero mga ibang lahi, na-appreciate ng todo ng mga foreigner. Ganyan si Duterte, tatak Duterte. So ngayon, kung gusto nyo yan, ibalik natin yung mga basura at mga dumi dyan, okay naman din. Pagod kami dyan nag-volunteer. Ito pa. Tuloy, skyscrapers on the background as a view, so that's really unique and cool. Great reflection on the water if you look over here. Yeah. Look, the clouds there as well, that's amazing. Unique and cool at amazing. Ano tinyo? Ridon, boxing tayo Ridon, MMA tayo. Mag-training ka na, gigil ako sa iyo, mga animal kayo eh. Napakaganda nga, takay na foreigner, napakaganda. Diyan pa lang, makikita mo na epektibo, hindi na sayang. Ang naturang proyekto, napakinabangan eh. Ng maraming Pilipino, pati mga senior citizen dyan, pumupunta na rin sila dyan. Lumulusong na rin sila dyan sa dagat eh. May mga na rin dyan. May mga tahong ni Carla. Meron na. Ang lalaki pa naman ng tahong dyan. Merong mga alimasag, may mga isda na isipin mo mga foreigner yan Na-appreciate tuloy. Yan yung sunset na sinasabi ko. Tingnan mo balikan mo na yung sunset na yan. Yung sunset lang konti. Kailang. The clouds there as well, that's amazing. Amazing. Ayan may sunset kasi, diyan talaga makikita mo yung araw, hindi pa ganyan. Araw talaga, yan pinaka-the best sunset yata sa Pilipinas siguro. Pero sa Siargao, pinakamaganda sa Apam Bridge. Kasi yung mga foreigner, mahilig sa mga ganyan, sunset, di ba? Tapos pumunta ka dyan, puro basura. Putang na, dismaya. Ano ba tong Pilipinas? Napakadumi, puro basura. Yun ba yung hinayangan mo, Ridon at ni Tenyo? Mga anak kayo ng baka ninyo. Ito, tuloy natin, Ayan, Picture, mga foreigner. Pusing-pusing. Ayan, tingnan mo naman yung Dolomite na yan. Na-appreciate ng mga foreigner. Nakita. Yan naman. Hawak-watawat. Ang daming tao. Nag-enjoy ang mga tao dyan sa Dolomite Beach. Hindi lang lokal. Pang-international pa. Instant. Relaxing. Sana nagpunta ka. So, ito yung Manila Bay before. Naggusto ibalik ni Ridon ng basura. Anak ng kagwang talaga. Daming basura yan. High tide pa lang yan high tide. Ganyan yung mukha noon. My God. My godness. Napakabantot ng mga dilawan Ridon. Ayan anak kayo ng kagwang Basura pa more. Ito yung na-miss ni Ridon, ni Tenyo. Na hindi nila nakita ang kahalaga ng Dolomite. Iyan ang na-miss ng mga buang. Kaya gusto nilang imbestigahan yung Dolomite. Imbestigahan, pinapakinabang. Ano daw pakinabang ng Dolomite? Ayan natanggal yung mga basura. Baho ng Manila Bay noon. Ilang toneladang basura hinakot po ng MMDA yan sa panahon ni Duterte. Pati kami nakahakot, pinagpapala namin yung basura. Kung nandun ka lang, baka mahampas kita ng pala.
Ridon. Alam mo para to si Ridon talaga, kurakot pala to sa panahon ni Tatay Digong. Nasa Urban 4 pala ho ito. Kaso nga lang, nasa Urban 4, panay abroad ang buang, gamit ang pera ng bayan. Kaya sinipa ni Tatay Digong. Ngayon, mainit si Digong. Mainit si Ridon kay Digong. Pati yan, mga kaliwang grupo, pinagbigyan kayo noon, mga hinayupa kayo. Yan man yan, kabataan, party list man yan, ka-representative dati yan si Ridon. Ito po ho, tinyo, mga buang, ganyan ba ang gusto nyong mangyari sa Manila Bay? Na puro basura? Tingnan mo, sige, bata. Pati bata alam nila kung anong kahalagahan, ano ang epekto. Hindi mo pwedeng sabihin, useless ang buang. Useless? Inalinis, walang basura, useless. O ito, meron pa akong video ipakita para makita lang ni Tinyo ang kahalagahan ng dolomite. Ito Tinyo, oh. Nagbabalibol ang mga estudyante. Tingnan mo naman, parang nasa beach lang sila. Ng Boracay, Palawan at Siargao. Oh. Ito yung hindi na-appreciate ng mga kaliwang grupo. Ang tanging ginagawa ho nila ay puro lamang panggulo, puro lamang panggulo sa Pilipinas. Pero itong mga nakikita at nasaksihan, international, mga foreigner, mga ordinaryong Pilipino, hindi nila alam ho ito. Hindi alam ni Tinyo at Ridon ho ito. Kaya sabi nila useless. Putang ina, walang basura, ayaw nyo yun. Kahit mga taga Manila, tanungin nyo po, yung para banda dyan, malapit sa Rojas Boulevard, mga residente, mga negosyante, tanungin nyo po. Oh, lalo na yung mga hotels dyan na malapit sa Dolomite. Pakitanong kung ano po ang pakinabang sa kanila yan. Mas dumami siguro ang nagbubok sa kanila dahil gusto pong masilayan malapit sa Dolomite Beach. Ayan na po ngayon yung Dolomite. Yung dating Manila Bay na puno ng basura na hindi man lang malinis-linis ng mga Tagaluson na presidente ng mga Hunyango. Ngayon naman may presidente naman Tagaluson, Kuting ng Norte. Only taga Mindanao ang naglinis niyan. Ayaw nyo yan, mga Tagaluson? Mga buang kayo kung ayaw nyo. Saan ba kayong impyerno nang galing? Pag tiningnan nyo po, napakaganda po yung epekto ng Dolomite sa ating mga Pilipino sa kalikasan. Unang-una na riyan, natanggal yung basura. Ayan, rehabilitation talaga ng todo. Nawala yung mga dumi, hindi naging dumihan. Oh. Yung amoy, hindi na masangsang. Yung karumihan, kadumihan, kadugyutan ay nawala po diyan sa Manila Bay. Yun po ang tunay. At hindi mo po pwedeng dayain yan, Ridon at Tinyo. Dahil maraming mga Pilipino ang nakinabang. Tingnan mo, nagbabalibol na nga sila dyan. Oh. Yan, tingnan mo mga bata. Masarap dyan kasi din pag mag-jogging ka. Sa gilid, di ba, magja-jogging ka dyan sa Rojas Boulevard. Pagkatapos mag-jogging, daan ka dyan. Mag-relax ka, paaraw ka. Yan lang ho. Oh. Instant tourist destination, tapos sasabihin nyo po useless. Hindi po yan useless. Sa bagay, itong dalawang mukhang buang na ito, hindi sanay sila sa beach. Walang beach sa Manila eh. Tayo taga Mindanao at saka sa Visayas. Ano na tayo dyan? Sawang-sawa tayo sa mga white sand beach eh. Pina-experience lang naman ni Tatay Digong yung na-experience naming mga taga Visayas at Mindanao. Ayaw nyo yan. Nilinis yung basura, tinanggal, anak ng kwanggul oh. Kaya dapat nagpasalamat po kayo dito sa ginawa ni former President Duterte. Imbis na batikusin, imbis na gawa ng issue, ano ba yun dapat sinamba nyo na lang itong ginawa ni Tatay Digong na maliwanag pa sa alas 5 na napakinabangan ng maraming Pilipino
Hindi lang mga Pilipino, kundi mga foreigner, nagiging tourist attraction. Yan po ang maliwanag na katotohanan. Iwan ko ba sa mga to? Lahat na lang. Mga nagawang magaganda ni former President Duterte, sa kanila mali. War on drugs, sa kanila mali. Sa mga Pilipino, okay naman sa atin. Yan yung maliwanag na mga salot sa lipunan. Yan, Tinio at Ridon. Ulitin ko uli, Ridon, boxing tayo. Boxing for akos. Martial arts na lang, mixed martial arts. I-donate natin sa mga nalindol. Kasi di na namin maintindihan yung ano ninyo, prinsipyo. Sobra-sobra na ho, kawalang hiyaan yan. Salot na ho kayo. Alam na po namin yan. Kung ano talaga ang leader, ganun din talaga ang nasa baba, no? Kung tambalos-los ang leader, tambalos-los sa baba. Kung budol-budol ang leader, budol-budol sa baba. Kaya tingnan mo si Bubuim. Budol-budol. Takina, no? Sa Pilipinas, kaliwat ka ng nakawan. Puta, sa Epic, no? Nandun din eh. Nagkaroon din ng nakawan. Nakawan ng handshake, anak ng kagwang. Ito po ay nakakahiya sa ating mga Pilipino na pinalagan po ng mga inchik ang nakaw na handshake ni Bubuim kay President Xi Jinping. Pero bago po natin pag-usapan yung nakaw na handshake na pinalagan ng mga inchik, unahin po muna natin itong pahayag ni Gibo Teodoro na hindi naman to Pilipino. Oh, mukha pa lang, di na Pilipino eh. Tangay na, yung airport na, ang lapad. Ba? Lapad gidya ang airport? Kontrapilo eh. No? Kontrapilo sila ni Gibo at ni Bubuim. Na-interview po kasi siya ng mainstream media. Bakit hindi niya kinausap, hindi nakipag-meeting sa Chinese National Defense Secretary, counterpart ni Gibo, ang Pilipinas. Ito po yung sagot ni Gibo dyan. Kapag tiningnan mo, napaka-kontrapilo naman ho, laban po dito sa ginawang pagiging palos ni Bubuim diyan sa Epic, sa South Korea, no? Na pumukaw nga ho ng pansin international media, nakapagputuop talaga, nakapag-media publicity talaga yung nangyayari. Pero ang problema, hindi pinalampas ng mga enchik. Ito, pakinggan muna natin si Gibo na hindi na niya alam kung paano niya ipagtanggol si Bubuim. Magkaiba na ho sila ng direksyon. Sir, about not wanting to meet your Chinese counterpart. Hindi ba important, sir, for ministers to continue conversation despite the tension? Well, of course it is important. But how can you have a conversation when the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways and or suffer the consequences, and that the Philippines is blackmailing China? Would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. I mean, I would be willing to talk if there was a semblance of good faith. Kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero kakausapin mo na the day before sinabi bina-blackmail natin ng China, pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways para biro mo magsasabi sila, gusto namin makipag-usap, mabait kami, but sasabihan ka on the other hand na gano'n. Sampal sa mukha yun. Kaya hindi ko tatanggapin. Sinabi ko yun sa aking intervention. Mga kwanggol.
Ayaw daw niya kausapin yung Chief National Defense ng China kasi sampal daw. Di ba magkaiba? No? Magkaiba ang galaw ni Gibo at ni Bubuy, magkaiba. Kasi sinabihan daw ng Chinese ang Pilipinas na binablockmail sila. Utang ina, pag tiningnan mo kasi yung galawan ninyo, budol-budol, blackmail na blackmail talaga yung datingan eh. Nang ba-blackmail talaga, anak ng kagwang. Paano ba ginagawa ho ninyo sa Southeast Asian Summit sa Malaysia? Di ba bumira si Bubuim? Yun pa lang makikita mo ng blackmailing na blackmail talaga yung ginawa ni Bubuim eh. Sabi ni Bubuim, nagsalita siya doon. Di ba binibiran niya yung China? Oh, nagsusumbong siya. Tapos sabi pa ni Bubuim, imbitahin daw niya si President Xi Jinping sa ASEAN Summit. Basta pareho kami kumbaga may mangyayaring maganda sa part ng Pilipinas. Yun palang blackmail na yun eh. Ito yung sabi ni ang Chinese National Defense spokesperson Xiaogang. Check talaga. Pwede na ako mag-apply pagiging Chinese citizen. China would never allow any provocation and troublemaking to work, nor would we work, nor would we live pala. Sorry, ulit tayo, animal. Duling ako China would never allow any provocation and troublemaking to work, nor would we live any room for blackmailing the big by the small. Nagba-blackmail naman talaga ang Pilipinas. Kagagawa ni Bubuim, di ba? Bira ng bira doon sa sa Malaysia eh. Nagsusumbong ba? Na feeling ang China ay masama, yun ang pinapalabaso ninyo, nagsusumbong kayo. Tapos sabi, parang pinapalabasin nyo, ayaw nyo imbitahin ang China sa ASEAN Summit. Tapos sabay gano'n na iimbitahin daw si President Xi Jinping. Yun yung punto na naintindihan ng China. Hindi naman mga ubob ang inchik. Magiging malakas ba sila na bansa kung itong mga to ay mababaw lang ang pagkaintindi sa ginawa ng Pilipinas, sa ginawa ni Bongbong Marcos ng pagba-blackmail di umano sa kanila? Ay putya, dan pa lang makikita mo na eh. Ayaw makipagkausap ni ni Gibo kasi sampal daw. Paano yan? Si Bubuim nagnakaw ng handshake, anak ng kagwang eh. So hindi kayo nagkaintindihan, di ba? Nagbitaw pala yung statement ang Chinese dyan, pero si BBM nagnakaw ng handshake. Sino ngayon ang si Raulo? Di pareho kayo ng amo ninyo, sarap ninyo pag-untugin. Hindi kayo nagkakaintindihan eh. Sampal daw pag makipag-usap. So parang pinasampal ni BBM yung kanyang sarili sa mga inchik dito. Bakit ito? Tingnan mo. Di ba nagnakaw ng nagnakaw ng handshake? Binalita pa ng mainstream media na akala mo may nangyayaring maganda sa pagitan ng Pilipinas at China. Wala, mga hunghan. Ito, pakinggan natin ang balitang ito na isang nakakahiyang pangyayari na kutsa nasan yung video. Sige, huwag kayong mag-alala, may video. Post natin. Ito recall lang natin kaunti. Saan ka, Bubuim? Handshake ka pa? Ito yun. Yan lang. Yeah, words. Ito nga. Hindi pala. Sorry Anak ng kagwang nabura. Ito pala. Ito. Panoorin natin Kasi nagiging proud pa ang mga hunghang dito. Anak ng kamote.
Akala naman, nagustuhan ng, akala naman ho, ito, JM ito, sana walang copyright ito. Yan natin. Lumapit at nakipagkamay si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa pagtatapos na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea. Ayon sa Pangulo, binati niya si Xi para sa APEC chairmanship ng China sa 2026. Ang hirap lapitan talaga. You know, we're holding. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. Tingnan mo, Gibo. Siya ang namimilit na makipag handshake dito sa president ng China. Baka nga daw masuntok siya eh. Yung si Gibo ayaw makipag-kausap dito sa Chinese National Defense Secretary kasi sampal daw sa kanila eh. Kasi tinawag ang Pilipinas, nagbablockmail sa China eh. Pero bakit si BBM isiningit niya yung sarili niya dyan sa APEC na wala naman sa program na kumumusta ka? Ayan na ho tayo dyan. So kontrapilo, hindi magkapareho ang utak na nanalaitay sa ulo ni Gibo at ni Bubuim. At ginamit pa ng media for publicity. Ginamit pa ng media, ha? Para sabihin, ang galing ni Bubuim. Isang pambihirang pagkakataon. Pero pinuna po ito ng mga inchik. Di po nila nagustuhan yan. Yung ginawa ho ng Pilipinas ni Bubuim kay President Xi Jinping na pag-insert sa kanyang sarili na makalapit dito kay President Xi Jinping dahil ang hirap daw lapitan dahil baka daw siyang masuntok ng security ng mga inchik. Tangin, pag nasuntok ka, trending yun. Tawanan kami niyan. Dahil sa katangahan mo. Pag tinignan po natin si Gibo at si BBM, kontrapilo ho talaga. At magkaiba ho ang kanilang direksyon ngayon. Kung si Gibo, ayaw niya lumapit sa China, may pride pa siyang natira. Gibo, huwag kang mag-pride, Gibo. Pero si BBM, in-insert yung sarili. Makalapit lang kay President Xi Jinping. Ang hilig talaga sa insert, no? Sa Pilipinas, bilyon-bilyon na insertion sa pundo ng bayan, kinukurakot pulo ghost projects ang resulta. Pero hito, nandun pa rin sa APEC, may insertion pa rin, anak ng kagwang. Hindi po ito pinalampas ng mga media rin ho ng Chinese. Tingnan mo, meron silang inireveal. Kutsang, ang sabi po dito ng isang media outlet ng China, ang hirap lang basahin yan. Ayan, oh. Yung in-check pala. Uy, meron palang translation, sorry. Hindi, yung page. Yung media outlet name. Hindi natin mabasa sa mga marunong magbasa ng Chinese, Mandarin. Yung channel niya, yung media outlet. Ang sabi dyan sa natural media outlet ng China, photos released by Philippine media show that the Philippines President Marcos crossed the seats in several countries. Putang, inaisipin mo, ha? Yari ka, di nakakahiya ho ito. Di na bulgar tuloy, including Vietnam, and took the initiative to chase President Xi Jinping next to President Xi Jinping. Putsang ina guys, no? Marami pa, sabi ko nga sa inyo, marami pang bansa nakatabi si President Xi Jinping. Kasi baka ang pag-aakala ho ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba ay katabi niya si President Xi Jinping at si Buboy, magkatabi sila. Hindi po sila magkatabi.
Marami daw mga leaders bago makarating kay President Xi Jinping. Putang ina, oh. Talagang dumaan ka? Dinaanan mo yung ibang mga leader? Nakakahiya. Para lang makapag-photo-op ka? Para lang for media publicity na di umano ay lumapit ka kay President Xi Jinping? Hindi ka man pinansin nga, 'di ba? Sabi mo ang hirap daw lapitan, mahirap talaga. Lalo na ikaw kinalaban mo ang incheck. Di naging usap-usapan tuloy yung pagiging palos mo sa buong mundo na isiningit mo yung sarili mo, pinagpilitan mo yung sarili mo sa incheck na ayaw naman sa'yo dahil inaaway mong hunghang ka at itinuturi mong kalaban. Steam! Sa mga lipuris mo, tingnan mo ang direksyon ni Gibo. Ayaw niya daw makipagkausap sa Chinese National Defense. Pero ito, si Bubuim, isiningit yung sarili at napuna ng mga Chinese media. Aputsa. Hindi, nakakahiya sa part natin bilang isang Pilipino. Kasi no choice na siya dito, sa akin lang no choice na si Bongbong Marcos kundi ibahin yung kanyang direksyon sa kanyang foreign policy. Ang problema, sincere ba ang ginawa ng handshake ni Bongbong Marcos sa Chinese President Xi Jinping? Yan ang napakalaking katanungan. Kasi kung hindi sincero si Bongbong dyan, putsang ina, lalong magagalit yung inchik. Ayaw nga ng inchik sa'yo makipag-usap kasi wala kayong mga kwenta, mga leader sa bansa. Kasi nga, paano hindi ka mapilitan dyan? Tingnan mo si Donald Trump at saka si President Xi Jinping. Sabi ni Donald Trump sa kanyang posto, my G2 meeting with President Xi of China was agreed to one for both of our countries. This meeting will lead to everlasting peace and success. God bless both China and the USA. Putang ina, paano na yung ngiwim? Talagang magkasundo na ho ang Amerika at ang China. Ngayon, ikaw ang ng direksyon pa rin ng inyong gobyerno, foreign policy, na pag pinagbabasihan natin si Gibo, ay galit sa China ang foreign policy nyo. Gusto nyo pa rin kaawayin ang China. Hindi dapat nakipagkausap ka ng maayos. Hindi dyan nagiging palos ka sa ipik dyan sa Korea. Dahil napuna po ito ng mga inchik na hindi po maganda sa kanila. Alam mo yung presidente nila, nirerespeto nila yan. Hindi po pwedeng kaladkarin mo lang ng ganyan. Hindi po pwedeng pahiyain yan dahil may pride ang mga yan. Buti na lang hindi ka kinaltukan yan. Hindi ang kinaltukan ng backup ni President Xi Jinping wala dyan At saka buti hindi siya hinatak ng security, no? Kutya kung hinatak siya ng security doon, puta isang nakakahiya yun sa ating bansa. Siguro itong si President Xi Jinping, nirespeto na lang at paano may respeto pa rin yung Chinese sa Pilipinas. Wala napakaganda ng relasyon sa panahon ni former President Duterte. Tingnan mo sinira ng Aquino admin, Dilawan admin, ang relasyon ng China at Pilipinas. Nung pagdating ni former President Duterte, inayos talaga niya yung relasyon natin sa China. At nagkaroon talaga ng maraming investment ang China sa atin. Pero pagdating kay Bongbong Marcos, wala na, nalamat na. Tama ba yung ginawa ni Bongbong Marcos diyan sa APEC sa Korea? O ito, political analyst na to. Ang magsasalita, hindi na ako. Baka sasabihin ng mga tanganista, patsang inabis na gawa-gawa ka. O ito, pakinggan po natin itong komento ng political analyst, mga eksperto po ito talaga.
Kung tama ba yung ginawa ni Bongbong? Oh, tingnan natin. Well, the APEC summit is not a proper venue to talk about the West Philippine Sea because the West Philippine Sea is a bilateral issue between the Philippines and China. And if you will include other parties in the spot list, only involving other parties. Because of the difficult bilateral relationship between the Philippines and China, there was no Prearranged. prearranged talks at the sideline to talk about that issue. But there is already an official platform for that, the bilateral consultative mechanism in the South China Sea. Ayan. Yan dapat ang ginawa mo, Gibo. O hindi daw proper yung APEC summit na stage, na venue, proper venue para magkaroon ng bilateral meeting pagdating sa West Philippine Sea. O, ayan na ho. Dapat nakipag-ano na lang kayo, negotiate na lang, coordinate na mag-meeting, yun muna, meeting tayo. Paano nga kasi papayag ang China dyan? Ibinira nyo ng binira doon sa, sa ASEAN Summit sa Malaysia Dapat sana chillax ka. Hindi yung binanatan mo, tapos bigla kang lalapit. Meron ka palang kailangan Pero binanatan mo yung bansang China. So ano ang maging resulta dyan? So pagpipiestahan kayo. Isang nakakahiyang pagkakataon, sabi niya, hirap daw na lapitan itong si President Xi Jinping. Hirap makausap at baka masuntok pa sa ng security personnel. Sana nga nangyari. Kung siya hirap na hirap, alam mo, Nyor, may diferensya dito, Nyor, yung pagkatao mo, yung foreign policy mo. Pero si former President Duterte, hindi man hirap. At sinalubong pa ng red carpet si former President Duterte. At nang kahit hindi na siya presidente, si Tatay Digong pinapatawag pa rin ni President Xi Jinping. At ginawan pa ng eskwelahan. Yung isang eskwelahan sa China, pinangalan pa sa nanay ni former President Duterte. So ito yun. Nagpauto ka sa Amerika, nagpagamit ka sa Amerika, at the end of the day, iiwan ka ng Amerika, ang Amerika pala ang China, magkaibigan na, ikaw pa rin, yung mood pa rin, at China ay kalaban. So hirap na hirap siya ngayon. Kasi nga biglang nabaliktad ng mundo kaibigan na ng China, ang Amerika, nagkipagkaibigan na ng dalawa. So ngayon itong Pilipinas na iwan sa irisan kalulugar, ano yung gawin mo? Ito, ginawa nilang hakbang, palos ang datingan, scam na scam, inagawa ng handshake, ninakawa ng handshake, para makipagkasundo kono. Pero sabi nga, ng analyst, hindi yan ang tamang venue. Dapat yung bilateral talk, kayo lang dalawa. Huwag mong isama yung ibang bansa. Wala silang pakialam sa bansa natin. Tingnan mo kung si Bubuim hirap na makausap si President Xi Jinping, bakit kay former President Duterte ay tingnan mo naman ang nangyayari. Tingnan mo, Bubuim Ayan, si former President Duterte, sinalubong ni President Xi Jinping. Ito yung legit. Ayan, may mga trumpita pa na handshake. Ayan na, si Tatay Digong dumating sa China. Sinalubong ni President Xi Jinping. Ayan, yung legit na handshake, anak ng kagwang Welcome na welcome si former President Duterte. Yung pagka-presidente, siyempre pa. No? Ayan yung moment na yan. Bakit hindi nahirapan si Tatay Digong? At masaya si President Xi Jinping na kinamayan si Tatay Digong. Pero si Bubuim, nagulat si President Xi Jinping. Bakit may palos? Okay, tuloy natin yung video. Ito yung animal mo. Ayan yung legit na handshake. Nakadami talaga Ay, ganun. Mga bubonistang tanganista. Ano kayo ngayon? Ayan Walang kailangan nakaw-nakaw na handshake. Buang ka. Ganun lang talaga. Napakadaming handshake
Bubuim. Wala. Mag-resign ka na lang. Hindi mo kayang pagiging presidente, oh. Yung mga ito nangyayari na ito, grabe sikat tayo dyan, dahil kita Tatay Digong, oh. Nakapakarami. Ang tagal alisin yung kamay, oh. May red carpet pa. Tinor ni President Xi Jinping. Ayan, pinakilala sa delegasyon ng China si Tatay Digong. At tingnan mo naman, proud Duterte tayo. Ayan, oh, yung mga delegasyon ng Chinese, mga matataas na opisyal. Ayan naman sa Pilipinas, sa panahon ni Tatay Digong. Pinakilala rin ni Tatay Digong si President Xi Jinping. Isipin mo, buong delegasyon ng Pilipinas dumating sa China. Kaya na ho, dyan si Esperon. Ayan, may lupang hinirang. Inano ko na po yun kasi, minute ko kasi merong copyright. Yung bandila ng Pilipinas itinaas sa China. Tingnan mo naman si Tatay Digong at si President Xi Jinping. Iyan ang tunay na kaibigan. Wow. Walang pinipilit yan. Hindi ka nagnakaw, hindi mo pinagsiksikan ang sarili mo. Oh, hindi kaya mo yan bubuim. Kaya gumanda ang ekonomiya natin. Sa panahon ni Tatay Digong, sulo ito yung sinasabi ng political analyst na dapat bilateral talk. Oh, inikot nila ni Tatay Digong, former President Duterte at Xi Jinping. Ang red carpet, tiningnan ni Tatay Digong yung sandantahang lakas ng mga military ng China. Tingnan mo, oh. Awayin mo yan, kaibigan nga natin yan. Buang nga talaga BBM mo. Sayang lang yung na-build ni former President Duterte na relasyon sa pagitan ng Pilipinas. Pero ngayon, sa pagitan ni Bubuim at President Xi Jinping, anak ng kagwang, wala, malamig sa simoy ng hangin, parang malamig pa sa yelo. Ayan, oh, karespeto-respeto talaga si Tatay Digong dyan, tenor ni President Xi Jinping. Welcome na welcome. Hindi nagulat si President Xi Jinping. Ngayon ang ginawa ni Bubuim. May mga trumpita yan, inano ko lang kasi may copyright, no? Ayan, oh, grabe, nakaka-proud, no? Sa panahon ni Tatay Digong, ang sarap maging Pilipino. Sigawan pa dyan mga tao, oh. Mga estudyante yan. Duterte! Oh, sigawan pa, may ganun pa si Bubuim, anak ng buwang. Wala! Ayan, tuloy ang paglalakad sa red carpet. Takay na, maglalaway kayo mga bubunistang tanganista, hindi kaya ni Bubuim yan. Only Duterte. Kasi marunong makipag-kausap si Tatay Digong, makipag-negotiate. Good negotiator. Ayan na, escort na. Maglalaway kayo mga tanganista. Ngayon, no? Tingnan mo naman. Mga sandatang lakas ng inchik, buong puwersa, delegasyon ng China, sumalubong kay former President Duterte, special treatment. Ayan o ang tunay. Ayan yung presidentang Pilipinas. Karespeto-respeto. Hindi kagaya ng presidente ngayon na si Bubuim, anak ng kamuti. Nakaw na nga, insert na nga sa Pilipinas, pati doon sa APEC, insert pa rin, magnakaw pa rin ng handshake, anak ng kagwang. Hindi yan ninakawan, hindi yan pinipilit, kusang ibinibigay. Yung handshake sa isang tao. Huwag mong pagpilitan yung mukha mong nakangiwi ang panga. Kasi may mali sa foreign policy ho ninyo. Ayan, oh. Ang layo-layo ni Bubuim kay Tatay Digong. Masakit ba mga bubunistang tanganista? Putang na, masakit talaga yan. Pero yan ang katotohanan. Sa amin, masaya kami. Sa panahon ni Digong. Pinagpatuloy mo na lang sana yun. Buang talaga. Oh. Hindi yung gumagawa pa na sariling mundo. E di sana ang ganda ng Pilipinas. Kung hindi ka nakinig sa mga dilawan, ng mga trapo, mga basura, hindi ang ganda ng ekonomiya natin. Hindi mo na kailangan magmakawa, magmalimos ng handshake na yan. Yung handshake ay kusang ibibigay sa'yo. Pati si Donald Trump, isipin mo. Yung pinagmalaki mo nakakampi, iniiwasan ka. Sa panahon ni Tatay Digong, hinahanap siya ng China ni President Xi Jinping. Gusto niyang kumustahin si Digong. Si Trump, ganun din, hinahanap si Duterte.
gusto makipag-picture, gustong kumustahin, makipag-handshake. Pero ito ngayon, baliktad. Si Boboem namimilit ng handshake na ngayon pinalagan ng mga inchik. Nagamit si President Xi Jinping ni Bongbong Marcos para sa media publicity. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.